Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa pagtatapos natin sa kasalukuyang taon ng liturhiya, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Siya'y hinirang na hari sapagkat sa pamamagitan niya, nagtagumpay ang buong sangkatauhan laban sa kasalanan at nakamit nito ang kaligtasan. Dumalangin tayo sa misang ito na makasapit tayo sa piling ng Diyos nating nasa langit, kung saan siya'y nagahari magpakailanman. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa huling linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoon sa Kristo sa Sanlibutan. Isama natin sa misang ito ang pasalamat at intensyon ni Engineer at Mrs. Robert D. Guzman at kanyang pamilya, the Stadoria Ferrer family. Ganun sa panalangin natin ang mabisang Bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. Papuri ka Diyos, papuri ka Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilubong pag-isahin ang tanan, idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang kumpal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nang mabigo mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap
at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinanap ng pastor ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastor sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang nakilay, palalakasin ang mahihina, ang malusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo aking kawan, ito ang sinasabi ko na sa inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom nila. Pagbubuklurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa unang tugunan ng ating pangitutugan.
kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pakinggan po natin ang kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at lulublob sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklorin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likain ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinadaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit at o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon,
Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawalan ng may suot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo tinalaw. At sasagutin sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng may suot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang matutuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung good news yung ating narinig. Kasi ang sabi dito ay, pagdating ng araw, pagbubuklod-buklorin tayo. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung iba matutuwid, yung iba parang parurusahan. Yung iba pupunta sa buhay na walang hanggan, at yung iba ay susunugin. Kaya kung narinig nyo uli, mabuting balita kaya yun, malalaman natin. Nasa huling linggo tayo sa ating kalendaryo. At next week, bago mataon na sa ating simbahan. Ganun talaga. New Year muna, bago magpasko. Pero siyempre, iba naman ang kalendaryo na ginagamit natin sa labas ng simbahan. Pero, uli, ang pinaglililayan natin ay katapusan. Actually, pag magsisimba kayo araw-araw, mula bukas sa mga susunod, halos ang mababasa natin ay tungkol sa huling aklat ng ating Biblia. Sinasabi doon kung paano magugunaw ang mundo, kung paano matatapos ang lahat. Huli kong tatanungin, good news kaya yun. Pag halimbawa, nagsasabugan ng bulkan at may tsunami. Kaya mayroong mga gera-gera at may malalang sakit na dumarating. Yun ang nakalagay sa halos sa huling aklat ng Biblia. At sasabihin ng pare, good news ba yun? Sasabihin niya, ang mabuting balita ng Panginoon. In fact, yung nagsulat talaga ng librong iyon, actually ang kanyang intensyon ay upang ipaalala sa lahat ng mga unang Kristiyano at that time, na totoo nga matatapos din ang lahat. At pagkatapos ng lahat, may papalit na bago at buhay na walang hanggan. O bago dumating yun, o hindi yun madali. O sasabihin ng Panginoon, o dinamtan mo ba ako nung ako ay hubad? Hindi. Pag may hubad, nirape. Diba? Kakaawa naman ang sitwasyon mo yun. May sakit na, anong ginagawa pa? Diba? Hindi mo pa pwedeng ipasok hanggat wala. Diba? Na-experience niyo ba yun? Kakalungkot, nag-aagaw buhay yung tao, diba? Medyo exaggerate ko lang yung kwento. Nag-aagaw ng buhay yung tao. Ay, panin ko muna, mag-down payment muna. Diba? Nasusunugan na ng bahay, dinanakawan pa. Diba? May mga ganung kwento. Nakakalungkot ang pangyayari. May nagugutom. Hindi tayo marunong mag-alaga ng bawat isa. O tawag kang magtataka kung saan tayo pupunta, kung saan tayo itatapon. Magugulat ka pa ba? O hindi na. Kaya, uli, yung mga ginagawa natin, maliit na hakbangin, uli, patungo yan sa langit. Diba? Sabi sa pondo ng Pinoy, kahit maliit, basta't malinit, patungong langit. O, di ba? Kahit na 25 ko yan, sabi ng simbahan. O, siguradong papuntang langit yan. Di ba? Kasi napulot mo yung 25, kaya simbahan. Wala nang mabili yung 25. Pero
Pero alam nyo ba, sa 25 iyon, ang Pondo ng Pinoy, marami na nagkabahay. Can you imagine, milyon-milyon ang nabuo ng 25 iyon. O syempre, hindi naman 25 ang binibigay niya, di ba? Esensya, nandiyan kayo. Napakalaki tulong kaya niyan. Can you imagine pag mag-isa kong nagmimisa? Sumayin yung Panginoon, tapos pupunta ako sa upuan niyo, sumayin niyo rin, Father. Balik ulit ako dito, no? Pag nagsisimba po kayo, nakakatulong yun sa akin. Magsisimba pa lang kayo na wala pa kayong ginagawa. Kahit na inaantok kayo sa upuan, no? Nakakatulong yun sa bukasyon ko kahit pa paano. Diba? Presensya, napakalaking tulong yun. At sa pagkakataong iyon, lahat tayo, kaya nga ang ganda-ganda ng misa. Noon, naiisip ko, alam niyo ba, bakit yung tubig ibibigay pa sa pari, kaya niya namang kunin, di ba no? Bakit pati yung electric pa, no? May tagapan pa, pwede naman niyang gawin. Ano ba si Father? Inutil ba? Hindi naman. Hindi. Ang sinasabi lang ng misa, meron tayong kanya-kanyang ginagawa. Di ba? At sa totoong paglabas ng simbahan, ganoon din. Sa bahay, may kanya-kanya tayong trabaho. Hindi dahil sa wala nang magawa yung magulang, kaya nag-uutos siya. Hindi yun. Kundi may kanya-kanya tayong part. O ito ang tagawalis. O ito ang tagakwan. Lahat tayo ay inaasahang maglingkod sa bawat isa. Kasi ganun ang tunay na hari. Naglilingkod. Hindi nambubusabos. Hindi nagnanakaw. Hindi nang aabuso. Diba? Hindi nang gugulang. Dahil ikaw ang magaling sa'yo lahat. Diba? Halimbawa, kumita ng 500. 499 sa'yo. Yung nagtrabaho, piso. O hindi ganun, Mars. Hindi ba? Hindi ba? Huwag ganun. Sana matulog tayong maglingkod. At anong ibig sabihin nun? Sana maging pastol tayo. Katulad ng unang pagbasa. Ang ganda-ganda ng pagkakasal mo. Muntik na nga ako nakatulog. Sa sobrang ganda. Totoo, pag ganun maganda ang boses, medyo pabagsak na. Kasi parang gusto ko magpahinga. At least kahit ilang minuto nakapagpahinga ako. Ang ganda-ganda ng pagkakakanta ko. Maganda lang ba? Hanggang ganun lang? O hindi sana tumimo sa ating puso na sana maglingkod tayo at maging pastol sa bawat isa. Hindi sana tayo maging boss, no? Sa araw itong mga batang ito, malay nyo, maging mayor yan, di ba? O kaya maging presidente ng asosasyon. Presidente ng Pilipinas, malay mo, no, galing sa Subic, huwag nyo naman kakalimutan. Maglingkod. Hindi self-service, di ba? Hindi yung ikaw ang pinaglilingkuran dahil ikaw ang nandun sa taas. Huwag ganun. Ha? Sana maagang pa lamang. Kaya nga, kahit pa paano sa simbahan, dahan-dahan, bata pa lang, pwedeng mag-serve. Di ba? Para matuto. Hindi lang para matuto, kasi, di ba? We share. Ang pagiging mabuti, hindi lang yung ikaw ang mabait. Kundi yung kapwa mo rin. Diba? Ang paglilingkod ay hindi lang ikaw. Ikaw ang magwakwan, punta ka sa kapitbahay, magugas ang pinggan nila, ganun. Tapos pagligpit mo yung pinaghigaan nila, hindi ganun. Diba? Diba sinasabi sa atin, o yung nangangailangan, yung walang makain, huwag mo lang bibigyan ng isda. Turuan mo ng isda, di ba? O hindi mo lang bibigyan ng rasyon, ng ayuda. Pagkatapos mamaya nakanganga uli, maghihintay lang, hindi ganun, di ba? O siya rin turuan mo para dumami at makatulong din siya sa
sa iba. At isang araw, baka ikaw rin ang kanyang matulungan. Kaya yung nanay, nung wala pang COVID, bitbit niya yung yung bag ng anak niya, tapos yung kanyang payong, yung kanyang yung anak niya nag-text. Ganun? Hindi ganun na. Pabitbitin mo yung anak mo. Ha? Kailangan tumibay ang buto. Diba? Kaya konting kwan lang dyan. Oh. Mapagsak dyan. Paano? Text ng text. Diba? Ano lang ang tumibay? Ito lang. Ang laki. Huwag ganun. Huwag ganun. Alam niyo ba ang sinasabi ko? Totoo pa niya yung sabing maglingkod, pero wag lang ikaw. Turuan mo rin yung mga nakapaligid sa iyo. At ano ang lahat ng ibig sabihin nito? Na ang paghahari ng Diyos ay yung lahat tayo ay nagiging lingkod sa bawat isa. Yun ang tunay na paghahari. Doon na mamayani ang paglilingkod, yung pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan. Di ba? Yung may malasakit ang bawat isa. Yun ang sinasabi ng ating Ebanghelyo. Yung nakikita mo yung kapwa mo, may isip mo kung paano mo siya mapapabuti. Di ba? O pag ganyan, may pag-asa tayo pumunta sa langit. May pag-asa tayo. Malaki ang pag-asa natin. Pagkatapos ng lahat ng ito, tatanungin tayo, anong ginawa mo? Sabihin ko ulit, yung 3 mantra ko, bawal ang tamad, bawal madamot, bawal matigas ang ulo. O 3 yun na, iba-iba yun. Alam niyo kung anong ibig mong sabihin. Ha? Magtanim, maligo, ano na yung isa? Ha? At magtirik ng pagbida. O 3 bagay. 3 lang. Huwag kayong marami. Diba? Uli, para saan? May pag-asa tayong makakarating sa kaluwalhatian. Amen? Amen. Magpapanda, may lang gustong maging sakristan. Gusto nyo ba? Parang ayaw nilang pan. Tama na to yata eh. Ayaw nyo bang mag-serve? Ha? Magsalita naman kayo. Wala kasi akong kopya eh. Sige na. Magandang umaga po mga kapatid. Ang umaga naman. Ay gaganapin ang pagtatalaga ng mga lingkod ng dambana na nagnanais paglingkuran at isabuhay ang mga utos ni Kristo. Reverendo Padre Chan Arga, narito po ang mga kabataan na humilig na sila ay talaga bilang mga lingkod ng dambana. Sila po ay sumailalim sa mga pagsasanay, paghuhubog at pagsusuri. Sila po ngayon ay handa na ipagpatuloy ang paglilingkod kay Kristo sa simbahan. Sila ay sina Marvin James Ronco, Errol Arcega Cañare, Raven James D. Sanchez, Atreya Luz S. Dio. Anong pagsasanay naman ang nangyari? Online ba? May module bang ginawa? Mga tagapaglingkod, ano ang nais ninyo? Tinawag kayo ng Panginoon upang sumunod sa Kanya, kayo ba ay nakandang tumugon sa tawag Niya? Ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa atin sa pagtahak ng tamang landas. Handa ba kayong sumunod sa gabay ng Espiritu Santo sa buhay ninyo? Bilang mga lingkod ng dambana, nakanda ba kayong tuparin ang mga tungkuling iaatas sa inyo? Sabi niyo yun na, maisa sa katuparan naman ninyo ang mga gawain inihatang sa inyo sa tulong ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan.
Ngayon ay babasbasa ng mga simbolo na magiging gabay ng mga kabataang ito sa kanilang paglilingkod. Inaanyayahan po namin ang mga magulang na lumapit sa altar at dalhin ang mga kasuotan ng mga tagapaglingkod. Kaya pala, ganun yung mga magulang sa akin kanina pa. Sila pala yung nandyan sa harapan. Ang babait naman. Parang ordinasyon, hindi ba, no? Imagine nyo pa, sana isang araw, no? Manggagaling dito ang susunod na magpapari, o kaya magmamagdal. Malay natin. Magdasal muna tayo. Ngayon, sa Kristan muna. Diba? Tama naman. Server muna. Ang maraming mapagmahal na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, narito ang mga simbolo, ang krus at ang mga kasuotang inyong lingkod. Basbasan mo ang mga ito, tanda ng kalinisan ng puso at kababaang loob sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggap. Tanggapin ninyo ang mga kasuotang ito at pakatandaan na hindi ito simpleng kasuotan lamang, kundi sumasagisag ng inyong taus-pusong paglilingkod kay Kristo. Mga magulang, maaari niyo na pong isuot sa inyong mga anak ang kanilang kasuotan. Ang tawag po dyan ay sutana. Noong unang panahon, ang mga pare ay nakasutana kahit nagbabasketball sila, nagsiswimming. Opo, yan pa. Totoo po, ba't parang hindi kayo naniniwala sa akin? Mukha lang akong walang pera, pero maniwala po kayo. Pagkatapos, pag magmimisa, ito naman ang isusuot. Ang tawag dito ay alba. Yan, ganyan muna sutana. Kaya mula ngayon, hindi na nila tatanggalin yan. Wow. Nung unang pa lang gusto ko rin magsakristan. Hindi po ako natuloy. Walang pambili ng sutana. Pero at least ngayon naka-alba naman. Wow. Yung pangalawang sinuot naman po, ang tawag dyan ay surplice. So, parang surplice. Ang puti-puti, no? Bakit? Wala pang surplice si Bunso. Wala. Bawal ka. Parang sabi niya, parang ayaw na yata. Isang araw, mayroon din, di ba? Surplice naman sinusuot kapag medyo solemn yung mga pagdiriwang. Katulad ngayon, ano na po yan? Sige. Mga magulang, maaari na po kayong bumalik sa inyong lugar. Ngayon naman po ay ang pagsusuot ng krus na kwintas sa mga tagapaglingkod. Tanggapin ninyo at isuot lagi ang kwintas ng krus na ito bilang isang paalala ni Kristo, ang inyong dakilang huwaran at sa Kanya ninyo ialay ang inyong paglingkod. Mamuhay kayo araw-araw na may totoong pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa. Inaanyayahan ko po ang mga magulang at tagapaglingkod na magsiluhod para sa panalangin. Lingkod.
tapat sa gawain sa paglilingkod sa banal ng pagtulong sa simbahan at maging mabuting halimbawa sa aking kapwa. Naway tanggapin ninyo ang muntik kong alay na mapakapaglingkod ng tapat sa inyo. Kaawaan mo nawa ako, Panginoon. Panginoon, bilang magulang ng batang ito, ay buong puso po namin tinatanggap ang kanilang pagnanais na makapaglingkod sa pamamagitan ng aming panalangin at paggabay upang kami magagalak sa ilang salangin at pananampalataya sa Panginoon. Diyos sa maawain, binigay mo sa amin si Kristong anak mo, hindi upang paglingkuran, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Sa ngalan ng pag-ibig, binuwis mo ang kanyang buhay sa krus upang iligtas ang sanlibutan. Hiniling namin basbasan mo ang mga kabataang ito na tinawag mo upang maging lingkod ng iyong banal na dambana. Pagpalain mo rin ang mga magulang at buong pamilya ng katuwang nila sa paglilingkod. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga bagong lingkod ng banal. Tapos muna. Ayan. Tapos, dapat tatanggapin sila. Yeah. Hug. And i-welcome yung bagong sakristan. Parang ayaw niyo silang kasama. Oo. I-welcome lang. Ayaw niyo pa sila? Naks naman. Lahat. Kunwari naiiyak din yung mga bagong sakristan, ganyan. Wala. I-welcome siyempre once. Tapos ngayong araw na ito, kawawa kayo, mabubuli na kayo ng mga yan, no? Kunwari lang, in-invite kayo dyan at nirecruit. Sige, harap ulit sa kuwan. Kayo lang bang sakristan o mga server? O harap pala, palak sila. Pagdasal po natin sila, no? Sige, tama na. May misa pa tayo. Magsitayo po ako. Magsitayo na po tayong lahat. Salamat ulit ha. Huwag mong kakalimutan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lumayawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinakot sa krus na matay ni Ibi, nanawag sa kanaroroon ng mga limao, ng kalikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon pagmumulang pa rin ito at husong sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at Sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sama upang matularan natin sa Jesus ang hari ng sanlibutan sa kanyang paglingkod sa lahat ng tao na walang itinatanggi. Sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maiparating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa amin. Matularan nawa ng mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa amin. Maranasan nawa ng mga taong huhaw sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos at nawawala ng pag-asa sa buhay, ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Mapanatili nawa namin lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Sa katahimikan, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Bagutin natin ang mga pangalan ng mga malangin sa buhay na gusto natin ipagdasal.
Ama namin makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin sa pagkalubos sa amin ng sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Pinili ng pag-Kristo ang aming tagapagligtas, ngunit magpasawalang hanggan. Amen. Magpupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Nagpapinawa ang Panginoon na pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa kapagkakasundo ng isang katauhan, inulog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakais at kapayapaan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyong Panginoon, At sumayin, kita sa Diyos sa iyong puso at diwa. inaasa namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hiniram mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghiram mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahain lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, ang lahat ay hinahatian sa iyong kagandaang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisaot ang papuri sa iyo, na walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, na makapangyarihan, natutunog ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu ng banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, inilabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inilabot niya. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at ilagay. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinalay namin sa iyo at tinapon nila bibigay buhay kang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at kami yung sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome ng Bispo at ng kanang kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pagkasang sila muling mabubuhay. Gaya din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo, pagdapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na rin Maria, ina ng Diyos, kaysa ng sila katapat na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuris, kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, Diyos naman natin nasa langit, tumawag tayo sa Kanya.
namin kami dahil sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at aliyas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananadikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang pangatian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ako?
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay ay nagsusamamong kaisa niyang makapamuhay sa karian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa libutan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo sumandali. 2 minutes lang po. Next week, dahil po new calendar tayo, pati po yung paraan natin ng pag-isis sa kasalanan bago yung sa umpisahan ng misa, yung Panginoon, kaawaan mo kami, naalala niyo ba? Magsalita naman kayo, naalala niyo? Sige. So, papalitan po natin yun, the usual na Panginoon, kaawaan mo kami, no? Huwag ko yung mag-alala, ilalagay naman sa projector. Sasabihin ng pare, sasabihin ko, Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Sasabihin niyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Sasabihin ko, kaya naman, Panginoon, ipakita mo sa amin ang pag-ibig mong wagas. Sasabihin niyo, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Okay? Simple lang, di ba, no? Sa ulo niyo na? Hindi, may kopya naman. Tapos sasabihin ko, kaawaan tayo ng mga Panginoon, Diyos, the usual na. And then next Sunday, wala namang papuri, kaya medyo maiksi na lang. Kaya asahan nyo na mas mahaba pang homily. Hindi, joke lang ulit yun. Ano po, depende naman kung ano ang dumating siguro, yun din ang aking sasabihin. Makakatulong para sa ating lahat. Pangalawa, sa akin lang naman po, kung sa ibang paring magmimisa, nasa sa inyo po yun. Gawin niyo yung kung ano ang ginagawa niyo. Pero sa misa ko po, sa susunod na linggo, pag ako po ang magmimisa, maaari po bang kapag halimbawa sinabi ng pari, ipagbunyag ng misteryo ng pananampalataya. Naalala niyo ba? Di ba nakaluhod kayo noon? Pagkatapos ko sabihin niyan, tatayo na po kayo. Kasi nga parang, ano yung tinita niya kanina? Pinakahayag. Ang ganda-ganda pa naman, tapos nakaluhod kayo. Ipagbunyi. Paano ka magbabunyi pag nakaya? Luhod. Ano po? Dapat nagbubunyi, masaya, masigla, ariba-ariba. Kasi nakalagay naman na, pwede naman nakaluhod. Hindi na ako makikipag-away doon. Kung sa ibang, sa misa lang natin, okay lang po ba? Opo. Parang nakikita kong pag pinagbubunyi natin. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Pero pag halimbawa nagsimba kayo sa iba at nakaluhod po doon, lumuhod din po kayo. Huwag po tayo makikipag-away. Ang gusto ko lang po ay na-explain sa inyo kung ano ang medyo mas probably para sa misa ko. Personal ko pong yun. Kung sakasakaling sabihan tayo, di pa rin tayo sasabihan. Pero sa susunod na linggo, maaari ba? Kasi sa loob ng mahigit ilang buwan nating paglilisa, gusto ko sanang sabihin. Pero ngayon na lang, parang bagong taon, bagong tayo. Pag ipagbunyi, magsitayo tayo lahat. Okay lang ba? Yun ang medyo. Yun lang po. Kung meron pa kayong suggestion gawin natin, wala naman, no? Oo. Siguro sa mga susunod, kapag gusto nyo pong mag-alay tayo, ilagay na rin yung gusto nyo para meron tayong procession ng pag-aalay. Baka gusto nyo pong magdala ng ng baka, ganyan. Nung unang pa lang gano'n talaga. Yung manok, iaalay nila kay Father. During the offertory, kaya alam nyo pagkatapos ng offertory, naghuhugas ng kamay si Father. Kasi gano'n talaga. Kasi pag iniala yung, halimbawa, yung kalabasa galing pa sa bukid, o kaya naman meron pang makuan, kung marurumihan yung kamay ng pare, maghuhugas siya. Kaya lang kahit na walang offer, naghuhugas pa rin ang kamay si Father. No? May ibig sabihin naman na yun. Pero originally, practical na maghugas talaga siya ng kamay. No, isa pang practical. Okay lang po ba kayo dyan? Nang hanggang alas 10 na eh. Alas 11 ng gabi na. Pwede ako magsalita hanggang mamaya pa. No? Isa pang practical. Sa misa, practical talaga din. Yung alak, di ba? Alam niyo ba yung alak? Ilalagyan ng tubig. May ibig sabihin na yun sa ngayon. Pero originally, dahil maasim yung alak, sobrang asim. Bakit maasim?
kasi pang mahirap na alak yun. Totoo, no? Dahil mahirap ang simbahan noon. Yung alak na iniinom ay pang mahirap, syempre. Diba? O lalagyan ng parit ng tubig para medyo mayroong chaser. Hindi, para mainom niya yung kasi pag hindi, parang supain ng aso, hindi mo mahirap inumin. O parang medyo lasing na din. Medyo, konti nga lang ang iniinom ko. No? Konti lang talaga, konti-konti. Iba yung inuman, iba yung sa misa. Diba? Yun lang po, okay po ba? Opo kayo, baka sa linggo, gawin natin. Advent naman eh. Magsitay na pala tayo na. Haba naman ang homily ni Father, may second homily pa. Huwag ganun, Father. Kaya naman, masaya ako ngayong araw na ito eh. May mga sakristan. Sana susunod choir naman. Diba? Mag-recruit kayo ha. Dapat mayroong ganun-ganun din. Iikot kami kung kakanta kayo, kung iikot kami o hindi. The voice. Sumayin ang Panginoon. Magsiyo po kayo, tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang di malilit na kapayapaan ng Diyos Ama, ang dumingap sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na Jesus Cristo na ating Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umayaw kay taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Agot, nakikita yung mga dumadaan doon. Yung may mga nag-selfie.